Ano ang latest, mga kamagsaysayan, para sa 4 plus na farmers individuals sa 373 registered boat owners and fishermen, sa 460 plus na mga seaweed growers at sa 150 plus na aqua owners at sa lahat ng kabilang sa sektor ng palaisdaan at sakahan. Pakinggan po natin at panoorin at alamin natin ano nga ba ang latest sa mga programa ni Mayor Cesar Junjun Tria Jr. sa pamamagitan ni Municipal Agriculture Office Chief Richard O. Chavez? Ano ba ang latest? Ito ang ating special report. So dito sa mga fisher folks nito, dito muna tayo tututok ano po ang mga na-avail nila or paano sila muna makikilalanin ng gobyerno? So may dalawang registration po kasi actually, no. Pagdating sa BIFAR kasi ay yung tinatawag nilang Fish R tapos Boat R registration. So yung Fish R yun yung sa fisher folks registration. Pero at the same time, na-register na rin po namin sila sa RSBSA, yung Registry System for Basic Sector of Agriculture. So may RSBSA tayo para sa fisher folk, may RSBSA tayo para sa mga farmers. Kala ko yung RSBSA na yan para lang sa mga nagtatanim. Hindi po, actually, pati po sa mga livestock growers, racers, kasama rin po sila doon. Actually, holistic po yun ng agriculture and fishery. Ibig sabihin, lahat ang kailangan nasa RSBSA. At doon din po tayo nakabase kung ano yung ipamimigay natin. Depende sa cluster nila o depende doon sa classification nila. Halimbawa pong boat owners, sila yung binibigyan natin ng mga fishing gears, katulad ng lambat, ng kitang, mga hook and lines. So depende po yun kung ano yung way nila, method nila ng fishing. Kasi iba-ibang method ng fishing depende sa kanilang nakagisnan at depende siyempre doon sa area. So dagat na kanilang pinangingisdaan. Dito sa nabanggit mong yan, ano ba yan? Yearly ang renewal o meron ng certain na date o actually po expired, ganyan? Ang registration as fisher folk walang expiration. Diretso yun? Isang registration lang po yun unless mag-update sila. Unless meron na po tayong mga namatay na farmers. Yun naman. O fisher folks, ayun po, nagtatanggal lang po tayo. Tapos nilalagay natin kung sino yung pumalit sa pamilya para i-register po ulit. Itong sa natin, sa mga farmers natin. Sa mga farmers, ganoon din po. Kung sinanglana nila yung area o nabenta na nila, tatanggalin natin sila, ipapalit natin kung sino yung pinagbentahan nila. So, nasa actual tiller po tayo. Kung sino yung actual na nagsasaka o kung sino yung actual na nagmamayari ng lupa. Bakit katatapos lang nitong pag-update ng data ng mga nasa RSBSA, meron na naman uli? Tatangi ang magsaysay, isa sa... Actually, kailangan natin i-update. Lalo na sa sibuyas. Yung mga onion growers po natin. Kasi kadalasan naman yung ating mga rice farmers. Yun at yun, tinatanggan nila. No? Actually, minamaximize nila yung area nila. Pero sa sibuyas kasi, pabago-bago po yan. Minsan tatamnan nila, minsan hindi. Minsan kalahati, tatamnan nila yung kalahati, paupahan nila, ibang tao magtatanim. So yun ang minomonitor ninyo? Yun lang po lagi minomonitor namin. Kinukuha talaga namin yung actual. Sino magtatanim, gaano kaluwang yung tatamnan sa magiging taniman na ito, sa cropping na ito. Para actual din natin, malaman kung sino talaga yung bibigyan natin. Meron ba nangyari na, halimbawa, yung actual occupant, halimbawa, ako yung may-ari ng lupa, hindi ako nagtanim yan, isinanla ako, hindi na mapupunta sa akin yung kung sakaling merong mang ibibigay na ayuda, parang ganon? Opo, tama po. Hindi na po sa kanya mapupunta kasi yung ayuda natin ay tulong para doon sa nagtanim. Sa magtatanim. Actual po. Kaya pala ngayon patuloy ang ginagawa ninyong... Lalo na po doon sa ating sibuyas kasi yun ay regular na programa ng lokal na pamahalang bayan. So, funded po siya ng ating LGU. Bakit meron pa na pumapasok dito, nagkakaroon kayong mga geo-tagging ba? Ang geo-tagging po kasi, kami po kasi sa Magsaysay, ang lokal na pamahalaan, matagal lang nakapag-mapa. Ang gamit po namin ay Google Earth. So, na-check na po namin na actual yung kanilang area base dun sa kung saan ang natatamnan. Nakikita po kasi natin yan sa Google Earth. Ngayon, ang region kasi, wala pa sila nun. At yun po yung ginagawa nila sa geotagging. Gusto nila siyempre yung actual din na kanilang method yung ginagamit po nila. Pero dito sa inyo, yung ginagamit nyo yun, accurate naman yun? Lahat naman po may margin of error. Kahit yung gamit nila na pang geotag, may margin of error din po yun. Kaya walang eksakto na paparehas. Bakit taon-taon na ginagawa nyo rin yun? Actually po, ang geotag ngayon lang yan, ang mga
nagsisimula pa lang kasi ang region para sa kanilang pagmamapa. Mapping din po yung ginagawa nila eh. Kaya pala tuloy-tuloy naman kayo. Opo. Kami naman po, ang mapping namin, actually tapos na. May map na po kami, nakapagmapa na po kami ng actual na area ng isang tao. Ang ina-update lang namin tuwing taniman, yung tatamnan ng sibuyas. Para po kasi hindi namin pwedeng kung anong tinamnan ng palay, yun din yung mag-reflect doon sa tatamnan ng sibuyas. Magiging bias po siya, yung tatamnan ng sibuyas. Kasi pag sinabi niyang, yung tinamnan ko rin ng palay, yun din tatamnan ko ng sibuyas, masyado pong magiging malaki, magiging bloated yung ating data pagdating sa tatamnan ng sibuyas. Kasi sa tunay na buhay, hindi naman lahat ng tatamnan niya ng palay, tatamnan niya ng sibuyas. Kadalasan po yan lumiliit. Oo. Dito, merong nabanggit ang isang chairman ng co-op o association regarding that, na dapat daw sana, para daw talagang maganda yung magiging ani. Halimbawa, alamin kung ilan yung magtatanim ng sibuyas, alamin yung magtatanim ng palay, alamin nyo, tapos wag naman daw masyadong mag-focus sa sibuyas, kung masyadong mag-focus, kung balance lang. Meron po kayong programang ganun. Tama po. Yan po yung tinatawag natin, merong diversification. So, kailangan diverse. Hanggat maaari po kung saan yung mas accurate yung lupa nila, mas effective, doon natin sila nilalagay. Hindi yung gaya-gaya system. Kayo nagsasuggest o... Actually po, nagsasuggest kami. Tuwing bigayan ng palay o sibuyas, sinasabi namin sa kanila, maglaan ng area lang para sa sibuyas. Huwag yung buong area sisibuyasan. So, dahil meron din tayong nakalaan na mga inputs, mga intervention para sa palay. Actually, dalawa kapag tag-araw yung pangunahin, palay tapos sibuyas. Pero doon sa kabundukan po natin, mais po sila. At doon sa mga area naman na yung mga gulay naman po sila. In-encourage natin sila. Kaya lahat po nung klase nung inputs, intervention na meron tayo, kung saan sila nakapokus, meron po tayo. Hindi purong sibuyas lang na kahit hindi naman accurate o effective para sa sibuyas kasi may bibigay tayo ay bibigyan na natin sila. Pag nagmapa po kami at nakita namin na talagang yung area na yon ay bahain, hindi niyo bibigyan. Hindi po siya. In-encourage po namin siya. Pero kung talagang ipipilit niya, wala po kayong magagawa. Pero siyempre, hanggat maaari, sinasabi namin sa kanya na alanganin para sa sibuyas, ito yung mas maganda. At meron din kaming binhi para doon. Okay. So, baka dumating yung punto na, halimbawa, sabi nyo, wag niya nang kayo magsibuyas, tapos biglang hindi siya nagsibuyas at iba ang kanyang tinanim, tapos biglang naglaki ang kita ng sibuyas, sisisihin kayo. Kasi kayo kung nagsisibuyas sana ako dumating bang punto yon ganon? Wala pa naman nung nangyayari. Kasi sabi nga natin, free will naman nila yon. Tayo nagsasuggest lang. Wala naman tayong para hindi ka pwede. Pero kung ipipilit mo, di ba po? At talagang yun yung gusto niya mangyari. Ayaw naman nating mamilit kay farmer kasi minsan si farmer... Siyempre, sabi experience ako niyan Opo, experience. It's maganda rin na matutunan niya kasi to see is to believe. Kung talagang sablay, tama po kayo, sablay. Ano po? Yan na. Sa kanya susundin yung kasunod na natin. Ang punto dito, kapag naging failure, pwede nyo nagsisihin, ikaw kasi. Hindi naman pwedeng ganun. Hindi nyo pwedeng, ikaw kasi, pinilit yung gusto mo, no? So, sa inyo pa rin, bilang yung sa inyo, suggestion lang. Suggestion lang po. Recommendation, lagi naman po yan. Ang mga agricultural extension workers kasi ang tawag natin sa mga agricultural technologies. Ini-extend lang nila, ano na yung bagong technology, ano ba yung mga bagong variety, ano yung bagong binhi. Ini-extend po natin sa kanila yan through seminars, through trainings, through bago magbigayan ng mga... Actually, sinasabay namin siya kapag may intervention. Kasi doon sila attend. Kapag papatawag mo lang sila na walang intervention, wala po. Alam ko na yan. Alam mo na ba yun? Ganun na po yan. Alam ko naman na yan. Sasabihin nila. Di ba po? Pero siyempre nga, may mga farmer na open naman sa mga bagong technology. Kasi nakikita nila na effective. Katulad po dati, di ba, yung paglalagay ng bitag harabas. Wala naniniwala. Actually, may mga libre na dati sa lata ng sibuyas nila yan. Ayaw nilang ilagay. Pero nung may mga ilan na may harabas na sa isang lugar, pero yung may lugar na naglagay sila at talagang nalimitahan, tignan niyo po ngayon kung saan ang farmer ng kusang nagtatanong paano gawin. Okay, nagsisimula na ngayon ang taniman, di ba? Taniman actually, nakapagtanim na po lahat. Tanim na lahat. So, ang isa sa nagiging problema dito, kuhol at daga, no? Yung mga iba't ibang mga kasi ang LGU, Municipal Agriculture Office tungkol dito. Mapalad ang magsaysay kasi very supportive ang mayor, no? Ang Mayor Junjun Tria. Meron po tayong pondo para sa pest control. Common pest po pagdating sa palay, siyempre nandyan po yung kuhol, golden kuhol, daga. Kapag meron na siyang butil, yung tinatawag po nating rice bug. So, nandyan din po
kapag masyadong mainit ang panahon, nandyan po yung ating mga hoppers. Yung ating mga green leaf hopper at yung ating mga brown plant hoppers. Kadalasan yung may nagbibila-bilao na parang natutuyo. May panahon po siya na pag sobrang init. Yun po, kaya nakadepende sa panahon. Pagdating naman sa disease, meron po tayong mga common disease. Mga rice blast, meron po tayong bacterial leaf blight. Yan po yung mga kalimitan na meron dito sa atin sa lokalidad. Tapos, ang isa po pong gandaan, alam po natin na matindi yung harabas na nakaraan. Yes, oo. Ngayon po lang po, may nakaprocure na po tayo ng ating bitag harabas na dati ay limitado. Ngayon po ay titiyak po namin lahat ng mabibigyan ng sibuyas, mabibigyan din namin ng bitag harabas. Dati po kasi ay kung saan lang may magsisimula, doon lang kami. Yung madalas may pagmulan ng harabas, doon lang muna kami naglalagay. Hindi kasi namin kayang bigyan lahat. Ang recommendation namin, bibili rin sila ng kaparehas na ginagamit po natin. Pero ngayon, hindi pero na. ngayon, meron na po tayong initial. Actually, lahat nung mabibigyan natin sibuyas ay mabibigyan po natin ng bitag harabas. Yun ang ginawa ni Mayor ngayon. Yun po yung ginawa natin ngayon. Yun po yung ginawa natin nila Mayor, no? At napondohan po natin. Actually, nakabili na po tayo, nandyan na. Meron po, Hindi ba ma-expired yun? Kung binili na? actually po, nandun yung ating bitag harabas. May dalawa po tayong pinagmulan galing sa lokal na pamahalaan na PAN. Meron din galing sa region. Andun po ngayon sa ating cold storage. Naki-cold storage po tayo sa Ginaro. Mayroon tayong nasalanta na 447.67 hectares na ito na pananin ito. So ano ang intervention na gagawin po natin dito? Yung mga unang nakatanim, actually po meron tayong buffer stock. May nakalan kasi tayong palay sa kanila. Yung mga ilan na gustong mag-ulit ay nabigyan na po natin, no? Wala na ulit sila. Pero yung iba direct na nagsabog para makahabol. Tsaka ang isa naman po doon, may bala naman sila kasi naka-PCIC sila. Speaking of PCIC, taon-taon ba yung PCIC na? Yes po, actually every cropping. Every Magsisimula po cropping. ang PCIC. Mag-enroll na kami kapag nakapamunla na sila. Pero magsisimula lang yung insurance nila sa oras na nakapaglipat tanim. Tapos natatapos yung kanilang insurance, oras na mag-aani sila. Na kung kailan po sila nagtanim, meron na pong computation doon kailan sila mag-aani. Kaya ang nangyayari kapag mali yung nilagay mong pagtatanim, date ng pagtatanim, either na early ka pero ang nilagay mo ay late. Ang magiging computation niya, late pa yung aanihin, no? Okay, late siyang aanihin. So, ang mga posibilidad naman nun, naani mo na siya o di kaya naani mo na siya bago mo pa siya na-report. O di ba may mga interviews naman gagawin? Yes po, may mga interviews. At doon sila bumabagsak. Kapag ang nangyayari naman na nagtanim sila, na huli silang nagtanim, no? Pero doon sa habang in-interview sila, nag-PCIC sila, sinabi nila na nakatanim na sila na to, nagkamali sila. Early ang nailagay nila doon sa record. Early din matatapos yung kanilang insurance. Okay. No, kasi minsan late na silang nagtanim, tapos syempre late sila ani. Ngayon inabot sila ng bagyo. Kaya lang doon sa record nila, diba? Nakaani na sila. Supposedly nakaani na sila. Doon po kalimitan bumabagsak yung isang farmer para hindi ma-approve ni PCIC yung kanilang claim. Kaya ngayon ang ginagawa namin, kung kailan ka lang talaga nakapamunla, kasi alam mo na yan, mabibilang mo na, may estimate kung kailan ka magtatanim, doon pa lang kami nagpapa-crop insurance. Kasi dati, hindi pa yan nagpupunla, wala pang tanim, nagpapa-crop insurance na, tinatansya niya, ganitong date ako magpupunla, ganitong date ako magtatanim, hindi nasusunod. Pero mag instances na nangyaring gano'n? Opo, may mga instances po na nangyaring gayon. Nagpa-PCIC massive kami sa isang barangay. Siya hindi ka pa nakapamunla, pero gusto niya nang pumila. Tansyahin niya na, kasi para hindi na siya pumunta dito, ayaw niya maabala na dito na pumunta, at least nandun na sa barangay. Ang mangyari po noon, hindi niya nasunod, mas late siyang makakapamunla, mas late siya nakatanim. Pero doon sa kanyang record, maaga siyang nakatanim, so maaga rin siyang aani. Ngayon, lagpas na yung kanyang supposed late ng pag-aani, pero yung kanyang palay, nakatayo pa talaga. Standing crop pa siya. Ngayon, hindi siya hiningi, binagyo o napeste. I-report niya na napeste. Hindi na po siya papasok doon sa insurance kasi tapos na yung insurance niya. Yung pala, yun ang system. Kami ngayon, doon naman papasok yung LGU, doon papasok yung Department of Agriculture. Kukunin pa rin natin yung damage report niya. Kahit hindi sa PCIC papasok, sa ibang program naman siya papasok. Hindi para sa ayuda agad, para doon sa ibang program. Sa ibang ayuda po siya, na hindi ayuda, sa PCIC. Ang unang pangbala po kasi talaga natin, talagang number 1 pambala natin, PCIC. Kasi doon may pera kagad. May nakalaan na pera doon. Tsaka yan ang mandated by law na silang first line na magsusupport. Tama po. Diba? Opo.
They were created for that purpose na. Pagka nagkaroon ng problema, nagkaroon ng kalamidad, huwag sana naman, di ba? Lagi, no? Yun naman palagi yan. May ayuda. At yun yung kaganda ng RSBSA, doon nakakonect. Kapag naka-RSBSA ka, libre yung insurance mo. Yes. Yun na yun. Opo, libre. Pero pwede ka rin magpa-insurance na may bayad. Kung hindi na umabot doon sa libre, kasi limitado lang sa hektaryang meron ka. Dati kasi yan hanggang 3 lang. Ngayon hanggang 2 na lang. No? Yung sobra, pwede mong bayaran para ma-insured lahat ng tanim mo. Kung 10 hektarya tanim mo, 2 hektarya libre, yung 8 hektarya bayaran mo. At least may... at least insured yung kabuang naman importante nun ito ngayon, rest assured sa ating mga farmers na talagang tuloy-tuloy ang program ninyo. So, nasa iyo pagkakataon ngayon, sir, dahil ito na yung panahon talaga ng pamamahagi, no, lahat ng information, dissemination, and siyempre support, technical, and lahat, everything mula sa inyong tanggapan para sa mga farmers natin. Sa inyong pagkakataon, sir? So, sa mga kababayan natin magsaysayan sa ating mga magsasaka at mangingisda, ang aming paalala lagi, no, ang ating continuous na cooperation para sa ating mga programa. Unang-una, tulad nga po niyan, nakapamigay na po tayo ng mga palay dun sa mga ilan, hindi kasi natin mapiplease lahat sa ating mga program. Alam naman po natin yan. May mga ilan na talagang hindi 100% may bibigay po natin. So, may mga farmers po tayo na lalo na yung hindi nag-update sa area nila, talagang may mangyayari po na hindi makakatanggap kasi wala doon sa proper recording. May ilan po ako nakilala na hindi nakatanggap kasi nga naka-record pa po siya doon sa pinagsanglaan o doon sa dating may-ari ng lupa. Kayo po mismo ang pupunta po sa atin sa opisina kung hindi man po kayo mapupuntahan ng technician kasi hindi po siya naisa-isa talaga ng technician para ma-check. Ang alam niya kasi yung dati pa rin ang may-ari. No? Unless pumunta po kayo na kayo na po yung bagong may-ari para po may sa proper recording natin. Ngayon nakapagbigay po tayo ng intervention, nakapagbigay tayo ng inputs ng inyong pananim. Ano po yung kasunod, nakapagtanim po kayo, doon po sa hindi pa nakapagpa-crop insurance, yun po ang kasunod, magpapa-crop insurance po tayo. Ngayon, doon po sa mga damage, no, mas mabilis kung pupunta po kayo. Kung hindi man po kayo makakapunta, meron po tayong drone, actually, na isasama naman natin yan, dahil nakamap naman po sa inyo. Kung saan may bandang nabaha, alam namin kung sino may-ari, nilalagay po natin siya. Doon naman po sa mga intervention na makakarating, na matatanggap ninyo, yun po ay manggagaling either sa PCIC, sa LGU, sa provincial government, at sa Department of Agriculture, no? Meron din tayo, siyempre, pagdating sa pangisdaan, sa BIFAR, no? So, ang mahalaga ay na-capture po natin, ang response naman po lagi, quick response, no? Hanggat sa kayang ibigay ng lokal na pamahalaan, ng ating mga national government, ng ating gobyerno ay asahan po ninyo na magiging systematic po tayo, no? Hindi yung wala na po tayo sa time ng palakasan system. So kung sino po yung naka-record, ano yung record natin, based on data po ang lahat, no? Based sa system ang lahat. So rest assured na systematic, fair, transparent po yung ating magiging distribution para sa lahat, para sa ating mga magsasaka at mangingisda. Magpapasalamat pa rin po tayo at kayo po ay patuloy kasi kung mawawala kayo, kung susuko kayo, kaya po andito lang kami para suportahan, palakasin lalo yung loob po ninyo, encourage kayo na ituloy lang natin yung ating pagsuporta, pag-produce ng ating mga agricultural products. No? Asahan nyo po ng lokal na pamahalaan, ng national government ay nasa inyong likuran upang kayo isuportahan. Para sa ikagaganda rin po, ang pagganda po ng inyong produksyon ay pagganda rin po ng ekonomiya ng ating pamahalaan. Muli, manatili pong nakasubaybay at nakatutok para sa mahalaga, komprehensibo, detalyado mga impormasyon at balita. Huwag po nating kalimutan mag-like, i-follow at i-share ito pong Magsaysay News Bulletin FB page. Ako po ang inyong Magsaysay News Bulletin correspondent, Marraro, at your service. At ito ang ating special report.